Good evening, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-8 ng Nobyembre. Ika-8 ng June. Lapit na, kalagitnaan na ng taon. So, sana po ay nasa bahay na kayo at nakauwi na rin. Nakapagpahinga at nakapag-dinner. Maganda yung kwentuhan natin ngayong gabi. Pagkikwentuhan natin dahil marami tayong mga kinakausap, walang tigil, mga grupo, at tayo sumasaludo doon sa mga leader na nakakausap natin. Buhay pa ang ating ang mga nananalaytay sa ating mga dugo ng pagka bayani. Marami pa. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. So, yan ang good news natin ngayon. Tahimik lang yung karamihan, tahimik yung iba. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Naglalaro sila at baka ma-preempt yung magagandang plano para sa bayan. So, saludo tayo sa mga leaders na yan na nakakausap natin. Marami tayong mga kapatid, Muslim brothers sa Mindanao, as far as Barm, at pinakadulo, Tawi-Tawi, Hulu, at magandang gabi dyan sa ating kampo. Nandyan sila Vice Mayor Pando at ang mga tropa. Magandang gabi dyan sa inyo, Vice. Konting tiis na lang po. At lahat naman ng problema na ating nararanasan, meron naman pong takdang panahon na makakamit natin yung ating minimithi dahil alam naman po ng langit kung sino yung mabuti ang puso at alam ng langit kung sino yung gumagawa ng hindi maganda. Nakikita ng tao lahat ng ginagawa natin, nakikita ng kapwa natin, pero tanging Panginoon Diyos lang, yung lumikha sa atin, ang nakakaalam kung ano yung nasa puso natin. So, Vice, Mayor Pando, at sa mga tropa dyan, mahal ko kayo, konting tiis na lang po, at may mga kinakausap tayo, pero sa ngayon, alam nyo naman ang labanan. Iba ang labanan ngayon. Kung hindi ka magaling mag-analisa, malulunod ka. Sa totoo lang, or kakainin ka rin ng sistema. Yan po ang labanan ngayon. Kaya may nababasa tayo minsan sa mga posting, may napupulot tayo, yung tama, ipulutin natin, yung mali, wag na nating pag-aksayahan ng panahon. At ang katotohanan, talagang nagsusumigaw yan. Ang mga nakakaunawa kung ano nangyayari sa bansa natin, maaring swerte na yung umabot tayo ng 3%. Totoo yan. Swerte na kung abutin ng 3 to 5% yung nakakaintindi ko anong nangyayari sa bansa. At yung mga nakakaintindi na yan na napakaliit na porsyento, maaaring yan 3% sa aking pag-aanalisa Yan po yung may mga mabuting kalooban. Ibig sabihin yan po yung talagang tinatawag natin na pure ang kanilang puso. Walang halong galit, walang halong pag-iimbot, walang halong vested interest. Kukunti lang po yan. Yan po ay nakakausap natin. Wala po tayong tigil sa kalsada. Nung nakarang araw nga, kundi ako kahapon yata yun Kahapon muntik na tayong mapaaway sa mga kaibigan nating gwardiya dyan sa Intramuros. Tayo naman malumanay. Pagka malumanay rin kausap, pero pagka hindi, papakita natin sa kanila kung ano yung mali nila. Yan may takdang panahon. Mabuhay kayo dyan yung ating National People's Initiative Council Committee sa pamumuno ni Brother Attorney Ferdinand Lagundino, yung ating magiting na customary lawyer ng bayan. At may katapat na panahon at pagkakataon yan. Huwag kayong mag-alala. Malapit na yan. Ang lohika lang dyan sa laban natin dyan, kung talagang ang may-ari ng lupa na nandyan is talagang tiyesa, dapat pinersa ng lumabas dyan sila nanay. Hindi nila magawa dahil alam nila may loophole doon sa presidential decree. So, mananagot sila sa batas kasi may mga Supreme Court resolution So, labanan na lang yan ng batas. Labanan niya ng mga resolusyon sa Supreme Court
At maganda nga pag-usapan yan sa Supreme Court. Maganda rin pag-usapan yan sa legislative bodies natin, Kongreso, Senado. At may takdang panahon dyan. Ating mahal na presidente ng ating National People's Initiative Council Committee, Sis Emily Soriano. Sis Emily, magandang gabi sa inyo dyan sa Isabela. Mahal na mahal ko kayo dyan, mga taga Isabela. Magkikita-kita rin tayo dyan. At pag bakante si Brother Perde, iikot rin tayo. Brother Al, magandang gabi. So yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi marami nagme-message sa atin Ano bang mangyayari sa June 12? Yan. Maraming grupo ang nagpaplano na mag-celebrate ng Araw ng Kalayaan. Ang tanong, malaya ba tayo? Totoo bang may Araw ng Kalayaan? Kayo na rin ang makakasagot niyan. Hindi naman tayo malaya Bakit hindi malaya? Pag may sinabi kang hindi maganda, hindi nagustuhan ni FB, wala ka. Bartolina ka. So, hindi ka malaya. Kapag nagsalita ka against sa gobyerno, kahit anong political inclination mo at bumatikos ka, suspendido ka. Marami tayong governor, mayor, na nasususpindi, mga local government dahil bumabatikos sa gobyerno. So, hindi malaya. Yan po ay katotohanan, hindi po kahibangan yung ating binabanggit dahil marami na po sila Governor Aumentado ng Bohol nasuspindi yan. Si Mayor Baste pinapag-aralan ng Malacanang, nasuspendihin na rin. So kung hindi mo masasabi ang gusto mong sabihin ng malaya at may katapat na kaparusahan ang mga sinasabi mong katotohanan, ay hindi po tayo malaya. Yan po ang isa. Ay bago ko makalimutan, bago tayo lumalim sa Araw ng Kalayaan, yung mga nagtatanong tungkol sa pandemic treaty, yung World Pandemic Treaty na yan, ISR Amendment, wag po kayong mabahala kasi may mga sumasalag dyan na sa ating legislatura. May mga sumasalag na congressman dyan. So, alam nila Congressman Dan Fernandez, Congressman Benny Abante, Congressman Acop, nag-uusap-usap rin yan kahit papano. At na-realize nila dahil sa giting ng Lunas Pilipinas, ng Wanda Kila, na nakatutok dyan pagka may hearing, alam natin na natututo ang both ends. Maraming natutunan ang mga congressman sa totoong nangyayari. At hindi nila hahayaan na magpa-under tayo sa World Health Organization. Ayan po ay they will not become a congressman kung wala silang sariling kaisipan. Gayunpaman, marami pa rin na nasusuhulan. Sana wag kasama sila, lalo na si Congressman Dan Fernandez at yung ating committee dyan sa House of Representatives dun sa public safety natin. Sana'y hindi sila ma-impluwensyahan na makamandag na suhulan, lalo manggagaling ito sa World Health Organization at ipapadaan nila sa DOH o maaring ma-impluwensyahan rin at utusan ng Malacanang. So, minsan, nakokontrol ng Malacanang ang legislatura. Sasabihin nyo, hindi. Kita nyo nga napalitan nga si Mig Subiri. So, walang kalayaan dahil nai-impluwensyahan. Yan po ang ibig natin sabihin. Ganun rin sa House of Representatives. Pagka meron dyan mga against sa ruling party, nanganganib sila, hindi mabigyan ng pondo or tanggalan sila ng hawak na committee. So, hindi tayo malaya. Alam yan, hindi lihim na kaisipan yan. Magsalita ka, yung mga kapatid natin na mga Muslim leaders natin, o nilalagay nila sa mga watch list. Yung mga kapatid nating kapulisan sa Davao, pinalitan, 35 yata sila, more or less, kung di ako nagkakamali. So, hindi ka malaya. Wala kang sariling pamimili, o wala kang choice. Isang mali mo, tanggal ka. Walang due process. So, yan yung sinasabi natin na, aminin natin sa sarili natin na mayroon lang tayong panandalian at konting kalayaan na natitira na samantalahin na natin. So, yan po ang nangyayari. At kaya ako sinishare sa inyo para may direksyon tayo na tinatahak sa bawat desisyon na gawin natin.
bawat posting natin, alam natin may kumokontrol, hindi man na isi-share to, kaya nga, ang nagkakabasahan lang rito, tayo-tayo eh. Kung isinishare ng iba sa ibang platform, good, at marami makakaintindi ng ating sinishare. Ang galaw po ng inyong abang lingkod, ulitin ko, tayo po ay nakikipag-usap direkta dun sa mga taong may direktang kaalaman. Ayaw ko po ng middleman. Never po akong nakikipag-usap sa middleman. Alam yan ni Brother Perdi Lagundino. Alam yan ng mga kaibigan natin ng mga guardians. Alam yan ng kaibigan natin ng mga MNLF. Alam yan ng mga kaibigan nating kapulisan. Alam yan ng mga kaibigan nating kasundaluhan. Ang kinakausap natin, direkta, yung taong may kinalaman at yung tao na mayroong posisyon para magdesisyon. Yan po. Kung makakausap ko lang nga si BBM, hindi ako mahihiyang magsalita sa kanya. Mahal na Pangulo, kausapin nyo ang taong bayan. Hindi yung mga nakapaligid sa iyo, hindi mo nga alam ang presyo ng bigas sa ngayon Sa totoo lang. So maraming itinatago at may tinatawag tayo na cordon sanitaire. Nililimitahan ng mga nakapaligid sa kanila yung mga impormasyon na dapat makuha ng Pangulo. Yan po ang problema sa sistema natin, sa evil system, yung cordon sanitaire. Sinasala nila ang mga taong kakausapin ng Pangulo, sinasala nila ang mga information na papasok sa utak ng Pangulo. Kaya dapat ang Pangulo ng bansa gumagala sa lahat ng sulok. At ang kinakausap taong bayan, ano nangyayari sa sistema? Pupunta ng probinsya ang kakausapin, mga politiko rin. Di sila lang ang nagbobolahan. Pupunta ng ganitong lugar, kakausapin mga local government unit, national government unit. So sila rin. Kung ako ang Pangulo, hindi ko kakausapin ang LGU. Una kong kakausapin yung taong bayan. Tatanungin ko sila, ano ba problema nyo sa region na ito? Ano ba ang problema nyo sa bayan na ito? Pag nalaman ko na yung problema, dahil marami silang magsasabi, saka ko kakausapin yung mayor, saka ko kakausapin yung congressman. Bakit? Alam ko na yung sasabihin sa kanila. O bakit di nyo ina-actionan? Ito pala hinaing nung nasasakupan nyo. Hindi nyo bang alam? O ito yung gawan nyo ng paraan. Kasi sila na bumoto sa inyo para iangat yung antas ng kanilang pamumuhay. Sila ang nag-upo sa inyo bilang mayor. Sila nag-upo sa inyo bilang congressman. So ang trabaho nyo ngayon, pakinggan yung hinaing nila para iangat yung antas ng kanilang buhay at resolbahin yung problema na meron sila. Yan po ang isang Pangulo. Mahal na Presidente, hindi po ako galit sa inyo. Wala akong karapatang magalit. Ang pinupuna ko, yung mga ginagawa ninyo na patented na. Kahit sino maging presidente, patented. Pupunta sa probinsyang ganito, kausapin politiko. Pupunta sa ganitong region, kausapin politiko. Pupunta sa symposium, sa forum, kausap sila rin. Mga oligarko. Para malaman mo ang problema ng bayan, pumunta sa mga barangay, ipunin mo lahat ng tao dyan. Kausapin mo, ano ba problema nyo rito? Pag alam mo na yung problema, saka mo kausapin yung mayor, saka mo kausapin yung congressman, yung governor. Alam mo na yung sasabihin mo sa kanilang problema. Para mabilis ma-resolve ang problema. Pumunta ka ng isang region, isang bayan, kinokontrol nila yung mga problema na dapat mong malaman. Sasabihin sa'yo, okay naman dito, mahal na Pangulo tahimik po rito. Tahimik, ang daing namamatay. Okay po dito, walang problema ang employment. Lahat may trabaho, ang daing nagugutom. Ang agrikultura po rito, okay, ang daming nabubulok na kamatis. Huwag nyo nga kaming pinaglololoko. Gising na ang taong bayan, sa totoo lang Kung ako yung nasa pwesto ni General Browner, kausapin ko ng masinsinan ang mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, kahit tanggalin mo ako sa pwesto, ito po yung nakikita kong problema, pakinggan natin ang taong bayan. Kawawa ang taong bayan. Gutom ang taong bayan. Papasok ka pa sa gera, mahal na Pangulo. Kung ako si General Browner, gusto mo pa makipaggera. Yung problema nga ng insurgency sa loob ng bansa natin, di natin ma-resolve Yung maraming mga Chinese na nandito, yung mga pogo, hindi natin ma-resolve. Bilyon-bilyon, trilyon ang asset natin sa intelligence. Napapasok tayo ng kung sino-sino dahil sa korupsyon. Resolbahin muna natin, mahal na Pangulo, yung problema natin internally bago tayo makipaglaban externally. Paano tayo mananalo? Napakaraming problema internally, mahal na Pangulo. Paano tayo mananalo dyan? Isusubo lang tayo ng US dyan. Dadagdagan lang natin ang problema natin. Ang problema ng taong bayan, gutom. Doon tayo mag-concentrate. Unemployment.
Kung ako, si General Browner, di ako matatakot. Ba't ako matatakot? Tanggalin man niya ako, at least nasabi ko sa kanya, yung buong katotohanan. So, yan po talaga. At hindi po tayo nagagalit sa gobyerno. Wala po tayong panawagan na against sa gobyerno or panawagan na bumaba si BBM. Wala pong ganon. Ang lagi po natin sinasabi, mas maganda na hindi tayo nagpalit ng presidente. Bakit mas maganda? Nakausapin ni BBM ang taong bayan. Para si BBM mismo, maitama niya yung mga mali na nakikita ng taong bayan at nararanasan. Maitama ni BBM. Mas maganda yung ganon, naitama. Inamin niya yung pagkakamali niya bilang presidente at naitama niya. Kaysa magpapalit tayo ng panibagong presidente, back to zero na naman tayo. Kahit sino pa yan. Yung problema na iiwanan niya, hindi naman re-resolbahin niya ng bagong Pangulo na uupo. Magsisimula uli siya. Bakit? Alam na natin yan eh. Napanood na natin yan. Sa mga proyekto nga eh. Kapag ang may gawa itong presidente na ito at pumalit yung kalaban niya ng political party, yun ang nanalong presidente. O di ba hindi naman itinutuloy yung programa nung nakaraang presidente? Hindi ko tutuloy ang programa yun nung pinalitan ko eh. Magagawa ako ng panibagong programa. Kahit sa mga mayor, di ba? Kaya nga sa Pilipinas lang nangyayari, yung maayos pa ang kalsada, sisirain na. Kasi ayaw niyang ituloy yung nasimulan nung dating mayor na ginagawa yung kalsada. Gusto niya, hindi, sa dating mayor yan eh. Gagawa ako ng sira. Sisirain ko tong kalsada to para may project ako. O yan ang nangyayari. Hindi tayo ungas, hindi tayo bobo. Tayo nakikita natin. Sobra-sobra na ang ginagawa ng evil system sa taong bayan. Kaya, simple lang ang labanan eh. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Lumabas lang ang 1 milyon sa kalsada at isigaw natin, mahal na Pangulo, gusto ka daming makausap. Ito ang problema. Hindi kami aalis sa kalsada kung hindi mo kami kausapin. Hanggang dumami tayo, mapunta sa 2 million, 3 million. Yan lang, simple lang. Sasakripisyo lang tayo ng ilang araw. Maaring 1, 2, 3, 5 araw, 1 linggo, 1 milyon na tayo. Mapilitan silang lumabas. Mapilitan ng Pangulo na kausapin ng taong bayan. Sasabihin nyo, didisperse tayo ng mga polis. Hindi. Pagbabawalan tayo ng mga sundalo. Hindi. Bakit? Napakaraming mga general sa kapulisan at general sa kasundaluhan na nakikita na yung tunay na nangyayari sa bansa natin. Tahimik lang sila, hindi makapagsalita dahil nandun pa sila sa institusyon na kanilang dapat protektahan. O sasabihin nyo na naman, haka-haka. Paano maging haka-haka? Nakakausap ko sila mismo. So yan lang po ang solusyon, wala pong iba. Kaya pag hindi natin narating yung numbers na target natin sa June 12, wala pong sigaw rito ng politika na pababain si BBM, iupo natin si Sara. Wala pong ganun. Ang sigaw lang po natin, salamat at ayaw namin sa World Pandemic Treaty at saka sa amendment ng IHR. Ayaw namin. Okay, nabinbin na yan. Pero isisigaw pa rin natin yan. Ayaw namin ng gera. Mahal namin ang mga Chinese citizen. Iba yung gobyerno, iba yung mamamayan. Mahal namin ang mga US citizen. Iba yung gobyerno, iba yung mamamayan. Wala mang kasalanan sa atin yung US citizen. Chinese citizen, walang kasalanan sa atin. Okay? Gobyerno, maari, meron in a way. Mahal namin ang mga Arab countries dahil tayo ay maraming mga kapatid dito ng mga Muslims. Mahal natin ang mga bansa na sumusuporta sa atin. Wala tayong kaaway. Kaya ayaw namin ng gera, mahal na Pangulo. Huwag mo kaming isubo sa alanganin. Kami ang pakinggan mo. Huwag yung mga nag-i-influensya sa'yo dahil mali yun. Maling-mali yun, mahal na Pangulo. Ang pakinggan mo, taong bayan. Dahil ikaw ay liable sa taong bayan, sa mga nag-upo sa'yo. Huwag mong pakinggan yan. Makinig ka sa taong bayan. Sa totoo lang, para tayo maging tahimik ang bansa natin. Wala tayong kaaway. Wala tayong kaaway. Gumagawa lang ng kaaway yung ibang bansa na dahil kaaway nila yung kapitbahay niya, kaaway niya yung kapitbahay natin yun eh. Yun, galing sa ibang lugar, pumunta sa atin, pinatira natin, tapos sasabihin, galit siya sa kapitbahay natin. Awayin natin kapitbahay natin. Pag nag-away tayo, aalis lang naman yan eh. Babalik yan doon sa lugar nila. Away kayong kapitbahay mo. O di apektado. Lahat ng dispute. Ito ako nagtataka eh. Gusto natin ipakipaglaban yung
mga isla dyan sa West Philippine Sea. Samantalang yung sarili natin dito na mga isla, hindi natin na ipakipaglaban. Gusto niyo sample? Eh, di ba yung Island Cove? Oh, katapat lang ng Philippine Navy sa Sangli. Oh, ano yun? Nguog din ng mga Chinese. Yun nga, hindi natin na-protektahan eh. Hindi natin na-question. Hindi natin na-depensa. Teka lang, ba't kayo dyan nagtatayo? Halos parang probinsya na ng China yan eh. Yung Island Cove na yan. Katapat pa ng Sangli Point na nandun ang ating pwersa ng ating Navy. Ang ating Littoral Command. So, pili tayong gusto natin bawiin yung isla na maraming nagkiklaim, hindi lang naman China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Yung loob natin, mga isla natin, di natin mabantayan. So, nawala na yung wisyo. Ang daming gustong makipaglaban sa gera. Labanan natin yan, mga China, mga Chinese. Gera tayo, gera kung gera. Dito nga, hindi kayo manalo doon sa mga insurgents eh. Hindi kayo manalo doon sa mga threat dito sa internally. Sa kapitbahay mo nga, hindi ka manalo eh. Gusto mo pa awayin natin yung China. Samantalang lahat naman ng dispute sa anumang usapin ng territorial waters, nare-resolve yan through bilateral talks or multilateral talks. Pinag-uusapan ng maayos. Hindi nakukuha sa pwersa yan. At maraming naresolba, kahit i-research nyo, naresolba yan dahil sa magandang pag-uusap ng mga bansa na may claim para mapakinabangan nila parehas yung kanilang pinag-aawayan. Nag-joint venture sila. Totoo po yan kahit i-research nyo. Madaling sabihin na gera. Bakit di nyo tanungin yung mga kapatid nating Muslim? Yung mga elders natin na mga kapatid na Muslim. Nung umikot kami ni Chairman Nur Asmiswari sa lahat ng kampo ng MNLF noong year 2022, kung di ako nagkakamali. Inikot namin lahat ng kampo ng MNLF. Nakausap ko yung mga elders. Doon ko na-realize at naunawaan yung tunay na kahulugan ng salitang struggle. Wala namang nanalo sa mga kapatid nating Muslim eh. Magpangalan kayo ng conqueror. Mga nag-conquer sa atin na bansa na nanalo sila sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Wala. In history. Sa Portuguese, lahat. Panalo tayo. Panalo mga kapatid nating Muslim. Sanay sila sa gera. Hanggang ngayon may struggle internally. Bakit hindi natin sila tanungin? Yun nga hindi na ipapanalo ng Armed Forces of the Philippines hanggang ngayon eh. Tapos gusto pa natin lumaban doon sa napakalaking superpower dahil lang sa udyok ng Amerika. Wala tayong makuha logic eh. Ang tatapang. Pero hindi ginagamit yung tamang kaisipan. Yan ang ginawa ng evil system sa atin, tinanggal yung wisyo. Tinanggal yung normal na kaisipan. Kaya ako nagpilit na kausapin si General Romy Browner. Nag-face-to-face kami ni General Browner. At sinabi ko sa kanya ng harapan yung gusto kong sabihin at yung sinabi rin sa akin ng mga higher-ups ng China. Kasi ang sa atin, kaya ako nakipag-usap sa mga higher-ups ng China at dineliver ko sa Armed Forces of the Philippines para sila, direkta sila. Pinutol kasi yung communication eh. Pinutol. Pag upo ni Gibucho Doro, pinutol yung communication. Huwag yun ang kausapin ng China. Eh anong mangyayari sa atin? Nandito yung embahada, pero ayaw yung kausapin. Eh ano pang purpose ng embahada rito kung ayaw niyong kausapin? So tayo nagkaroon ng initiative, ang People's Initiative. Kasama si Brother Ferdinand Lagundino, si Attorney Precious, at ang aking mahal na asawa. Nag-initiate kami, nakausapin, at tanungin yung partido ng China, ano bang gusto niyo iparating sa gobyerno? So pinarating namin kaagad kay General Browner. Ang tema po dyan, unity and peace. Buksan muli ang pag-uusap nang walang nakikialam. Ang gusto lang ng China, mag-uusap na walang nakikialam. Kaya matapang ang China dahil alam niya may nakikialam, may nagsusulsul eh. Subukan natin paalisin yung Amerika. Maganda ang magiging pag-uusap. Yan po ang ginawa ng dating presidente. Hindi po kumakampi kay PRRD ha. May mga nagawa siyang tama, may mga nagawa rin siyang mali. Anong nagawa niyang mali? Eh, inayunan niya si Duque na dandahang tuklawin lahat ng mamamayan eh.
So, mali yung ginawa ni PRRD na inayunan niya ang DOH at sumuko siya sa World Health Organization, mali yun. Pero ang tamang ginawa niya, yung nagkaroon siya ng independent foreign policy. Nakipag-usap siya, nagkaroon sila ng gentleman's agreement. O sige, ano yung gentleman's agreement? Ay, sabi ng China, ganito gawin natin. Umuo naman sila lahat. Umuo ang Vietnam, umuo ang China, Malaysia, Indonesia. O isang Coast Guard ninyo, pwede na kayong mga isda. Lahat tayo, tigi-isang Coast Guard lang ang magbabantay. Pag upo ni Gibucho Doro, di pinadagdagan nila sa utos ng Amerika. E di nagkagulo. Tapos sasabihin nila, hindi naman yan agreement namin, agreement yan na PRRD, hindi naman sa amin eh. Kung nakakaintindi ka ng salitang peace, unity and peace, gagawa ka ng paraan na kahit ibahin mo ang usapan, nandun pa rin siya nakaangkla sa unity and peace. Hindi yung bibitaw ka dun sa agreement, tapos gusto mo gera. Para kang bata. Parang bata eh, hawakan mo nga sa ilong, hawakan mo sa ilong, o hawakan mo, pitikin mo nga yung tenga. Parang ganun eh. Sinusulsulan para awayin. Pag nasuntok, nagka-black eye, ang daing namatay, kakamot sa ulo, tatakas ng bansa. Oh, hindi mo nakita. Bakit dumating dito si Zelensky? Dahil ako naniniwala, nag-iisip pa rin ang isang BBM. Naniniwala ako. Medyo lumalambot siya kasi may pronouncement siya ng, teka lang, away ito ng US at saka China, ba tayo papasok? May pronouncement siyang ganyan eh. Naiisip niya. Nakikita ng US, mukhang lumalambot to ah. Hostage natin ito eh. Pababain nga natin si Zelensky, pabriefing natin. Ayan sa akin lang, sarili kong pananaw yon. Maaring mali, maaring tama. Pampalakas ng loob. Sabi ni Zelensky, kung nga tinan mo. Hindi naman ako iniwan ng Amerika nagkapera pa ako. Sinunod ko lang sila Hindi naman tayo papabayaan yan. Ang di papabayaan, ilan namatay sa inyo? Sinasabi lang ng mga Western news, panalo ang Ukraine, pero devastated sila dahil namatay. Yan ang katotohanan. At pag sa gera, talo ang taong bayan. Maniwala kayo, ulitin ko, sa gera, laging talo ang taong bayan. Yung mga oligarko, yung mga nag-uutos ng gera, umaayon, aalis lang ng bansa yung tatakbo. Bakit ayaw natin ng gera? Ayaw nating maraming mamatay na ating mga sundalo. Ayaw natin. Kawawa yung maiiwan nilang pamilya. Mahal natin ang mga kapatid natin sundalo. At yung mga nanindigan, hindi naman wiretapping yun Paano masasabing wiretapping yun, yung pag-uusap ng gentleman's agreement? Maraming representative ng China at representative ng gobyerno natin na nandun sa pagmi-meeting. Correct me if I'm wrong, pero yun ang pagkakaalam ko. Lagi naman ako, kung mali tayo, stand to be corrected tayo. So, yan po sinishare ko sa inyo dahil ang laging tanong ng karamihan, Kap, may kalayaan pa ba tayo? Sagot ko, wala. Mananalo ba tayo? Sagot ko direkta, hindi. Kap, ba't hindi tayo mananalo? Tanong ka ng tanong, nakailang tanong ka na sa akin, di ka man lumalabas sa kalsada. Paano tayo mananalo? Puro ka tanong. Yung kasagutan nasa kalsada, lumabas ka, baka may chance tayong manalo. Ulitin ko, halos 3% lang yung totoong nakikipaglaban na hindi galit sa kapwa ang nakatanim sa dibdib at walang inggit. Maliit na porsyento lang yan, kilala natin. Yung nakikipaglaban, pero galit sa kapwa nakikipaglaban at sinisiraan pa, mga peke yan, mga plastic yan. Hindi totoong laban ang gusto nila. Ang totoong gusto nila, grandeur. Ang totoong gusto nila, kasikatan. Ang totoong gusto nila, ipakita nila na kaya nila, na wala naman silang ginagawa, puro salita lang. Yan po yan, kaya hindi tayo mananalo. Maniwala kayo sa akin. Mananalo tayo pag yung mga kinausap ko na matitikas na leaders. Mga leaders ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Mga leaders ng mga kapatid natin sa Visayas. At yung mga leaders natin dito sa Luzon. Nakausap ko na po sila lahat. At yung 3% na yan, we are willing to die. Willing po kaming mamatay lahat. Para mabago lang ang evil system na meron tayo. Wala po ditong sigaw na i-take over ang gobyerno. Wala po ditong sigaw pababain si BBM.
Ang ibig po namin sabihin, kung magmamatigas ang evil system na ilagay ang buhay ng bawat Pilipino sa alanganin, ang hayop nga, pag alam nila ang buhay nila nasa bingit ng alanganin, lumalaban, gumagawa ng paraan. Hayop yan. How much more tayong tao na may mataas na konti ang antas ng ating kaisipan? Tayo pa kaya ang hindi makipaglaban ng patayan kung sinasalaula na tayo? Bago po ako magtapos. Sa June 12, maraming kikilos na mga grupo. Ang dasal ko nga, kung magkakaisa itong mga grupo na ito, dilawan ka man, berde ka man, pula ka man, kahit anong kulay ka pa, itim ka man, puti ka man, dapat magkaroon tayo ng common denominator. Una, ayawan natin ang pinaplanong pagkontrol ng World Health Organization at ng DOH na gamit nila dito pagdating sa ating kalusugan at pagdating sa nag-iisa nating buhay. Yan ang common denominator natin. Kahit dilawan ka, kahit pulahan ka, berdihan ka, itim ka, puti ka, yan ang common denominator natin. I know everybody will agree with me. Yan ang pwede nating gawing common denominator. Pangalawa, lahat tayo, ayaw natin sa gera. Wala tayong kapasidad. Dinedenggoy lang tayo, natutulungan tayo, pero pag alanganin, iiwanan rin tayo. Marami ng president na nangyari. Syria, Afghanistan, Iraq, Ukraine, Israel. Marami na. Huwag na tayo magpaloko. Pangalawang common denominator natin yan. Ibig sabihin, kahit dilawang ka, kahit pulahan ka, kahit berdihan ka, itim ka, puti ka. Pangalawang common denominator natin, ayaw natin lahat sa gera. Dahil ang magsasuffer dyan, tayong taong bayan. Lalo na yung maiiwan natin pag pumikit na ang ating mga mata. Wala nga tayong pangatlong common denominator, dalawa lang. Kasi pagdating sa dalawa na yan, nakaangkla yan sa ating inherent right. Ulitin ko, kahit walang batas na existing, yan ay ating inherent right. Pag sinabi mong inherent right, minanang karapatan, binigay ng ating dakilang lumikha. Ipakipaglaban mo dahil tama ka. That is the preservation of our remaining dignity as a human being and the protection of the only life we all have. Magandang gabi po.